Bakit? Nasaan ka na ba? Alam mo ba kung anong oras na? Uuwi na nga ako. Dapat natutulog ka na. Akin na. Ano? Sige. Ano ba? Umuwi ka na ngayon din. Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Hoy! Anong nangyari dito? Nag-away ba kayo ng biktima? Hindi ko po siya kilala. Anong ginagawa mo sa lugar na to? Napadaan lang po ako rito. Mabuti pa, isalaysay mo ang Sabi ko nangyari. naman sa inyo, wala akong alam. Tayo na. Ay, nako. Sakit ng ulo na naman ito. O ano? Nalalapit na kasi yung World Cup at eleksyon dito. Bahagi ito ng malawak ng pagtutugi sa mga masasamang loob. Talaga? Oo. Ang swerte nga naman. Magandang pagkakataon to para sa lahat. Anong ibig mo sabihin doon? Ibig sabihin, pangalawang deklarasyon to ng gera laban sa masama. Ay, nako. Bakit, boss? Gusto mo ba maging chief? Masama ba? Hindi ba bagay sa akin yun? Siyempre, bagay na bagay sa iyo. kayo, Chief. Dalihan nyo, kumain tayo. Ako, boss. Ay, nako. Teka, sandali. Mga bata. Bakit? Ang lalaking yun, hindi ba siya yung nasa bar? Oo, siya yung Doon nga ako galing. Ano Tapos, kaya ang ginagawa niya rito? gano'n na nga. Tapos, Oh, Gandang gabi, sir. ano nangyari? Ito po ang report namin. anong ginagawa mo? Sandali. Para saan to? Taga-usig, anong masasabi niyo? Ang rekomendasyon ng taga-usig para mapigilan ang paglaganap ng mga krimen na gaya ng ginawa niya, hinihiling namin ang pinakamabigat na parusa. Babasahin ko na ang sentensya mo. Sa nasasakdal na si Yun Woo Cho, makukulong ka ng 15 taon. Hindi tama yun. Ma! Hindi tama yun. Hindi ako pumatay sa kanya! Inosente ako! Inosente ako! Hindi ako pumatay sa kanya! Mama! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako, Mama! 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 Walang iya kayo. Hindi ako pumatay! Tulungan mo ako, Ma! Hoy! Bakit hindi ka umuwi sa bahay? Nababaliw ka na ba? Hindi Bakit? ganon. Wala ka na bang responsibilidad sa amin? Hindi ko naman to ginagawa para lang sa sarili ko. Kung gano'n, nababaliw ka na nga. Pagkatapos nito, anong gagawin mo? Ginagawa ko ito para sa inyo kasi ayaw ko na lumabas kayong kawawa. Dapat lang! Hindi ko talaga gusto mangyari yun sa amin. Pakiusap naman. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Bakit pa kasi nagpunta pa kayo rito? Hindi ko na kasi gusto makita ang mga abiso ng pag-irit sa bahay natin. Nag-aaway na naman ba kayo? Oo. Hindi anak. Nag-uusap lang kaming dalawa. Mali, nag-aaway talaga kami. Hindi kami nag-aaway. May pinag-uusapan lang kami na importante. Sanay na ako sa inyong dalawa. Kaya lang nakakahiya. Sana tumigil na kayo. O sige, pasensya ka na ha. Bakit naging ganyan siya? Nagmana lang siya sa'yo. Napasama lang ako sa paglilitis na to. Dahil sa panloloko mo, pati pera ng mga magulang ko, ginamit mo at binili mo pa ng apartment sa lugar na yun, hindi ba? Tama ka. Pasensya na. Sisimulan na ang paglilitis. Umuwi na kayo. Huwag na ako makipag-usap sa'yo eh. Sige na. Tapusin mo to ng tama. Kung ganon, naririto ba ang nasasakdal? Opo, ginoo ko. At ang nagsasakdal? Opo, nandito
Nandito po kami at iba nasa labas po. Marami po kami nandito. Mahigit 10,000 po ang nagsasakdal. Attorney Jun Young Lee, Opo. sa lahat ng hindi ko gusto, ginagamit ng mga abogado ang mga paglilitis na ganito para yumaman o sa promosyon. Yun ang pinakaayaw ko. Ayoko rin po yun. Para protektahan ng mga kliyente ko, ginagamit ko na rin ang sarili kong pera para Ay, mapagtanggol. nakakahiya ka naman. Maupo ka na. Opo. Ito na ang hatol ko. Hindi ako manloloko! Sayang ang pera namin! Balik mo yun! Ang binayad ko dito, saan galing? Galing sa bulsa ko! Ano? Nabaon ako sa utang ng dahilan dito. May tumulong ba sa inyo? Tapos kayo tatawagin niyo ako manloloko? Anong klase kayo? Dapat nakipagkasundo ko na lang. At hindi na sana umabot sa ganito. Hindi dapat Nakita niyo tapos na. naman, halatang hindi makatarungan ng pagpanig ng korte sa malalaking korporasyon na yon. Hindi ba? Haapi na tayo! Pangapi yun! Gagawa ko ng paraan! Ano ba yung kaso? Sandali! Sandali! Tumahimik muna kayo! Sasagutin ko muna ang tawag na to! Ano po yun, sir? Opo, tapos na po ang paglilitis. Katawa-tawa ang ginawa ng Department of Justice. Tama po. Kailangan na ng reforma sa judiciary natin. Hello? Hello, sir? Hindi ko marinig. Sandali lang. Makikiraan ko. Hello? Hindi ko marinig. Oh, mahina ang boses nyo. Sige na po. Oh. Paano ako mabubuhay nito? Ha? Pinadala niyo to sa akin tapos gano'n na lang mangyayari sa akin, ha? Para sa inyo. Hindi niyo alam ang pakiramdam na ipinadala ng 2 taon sa military ang anak namin. Mas lalo nang ikulang ang anak namin ng 10 taon. Wala kayong puso! Ano? Naiintindihan ko pong pinagdaraanan niyo. Ma'am, kasi ganito po yun. Sige, magpaliwanag kayo, ha? Ano? O ano? Ngayon, dalihan mo, ano? Nagbayad na siya ng krimen sa ginawa niya. Bakit kailangan magbayad pa kami, ha? Kasi nakapatay ang anak nyo ng isang tao at may pamilyang naiwan. Sa pagkapatay sa kanya, 40,000 ang tinanggap ng pamilya niya mula sa insurance namin. Kaya kayo sinisingil namin. Pero hindi lang 40,000 ang sinisingil niyo sa akin! Pwede pabayaan ang pera namin. Sayang ang interes sa 10 taon. Mabuti pa, tumigil na kayo at huwag na kayong gumawa ng eksena. Sige na ho. Bitiwan mo ako, bitiwan Okay, mo mabuti ako. pa, umuwi na lang kayo. Patayin Sige na. Ay, ano naman? Oh, Yumin, kumusta na? Ano kailangan mo? Kasi itatanong ko lang yung sinabi ko sa'yo noon, nung isang linggo. Ano nang ang balita tungkol doon? Pasensya ka na, hindi kasi masyado maganda negosyo namin ngayon eh. Hindi mo ba ako kayang ipasok kahit na sa anong trabaho? Baka naman pwede mo akong tulungan. Pasensya na, nasa meeting kasi ako ngayon eh. Iiwan tayo minsan, sige na. Ay, hindi pa siya. Babalik sa trabaho. Excuse me. Oh, hali kayo sandali. Kami po. Oh, hali kayo sandali. May tatanong lang ako. Sa paaralan ba ninyo, may mga teacher ba kayo na gusto nyong idemanda? O mga seniors nyo na nananakit sa inyo? O nambubuli sa inyo? Ha? Ano yun? Ewan. Umalis na tayo. Buti pa nga. O sige na, umalis na kayo. Ay, pampihirang buhay to. Cheers! Ang sarap! Ibang klase talaga ang bata ako ngayon Dati uhugin ka pa nung una tayo nagkakilala. Sinong uhugin? Matanda na ako nung magkakilala tayo sa dorm. Sira ulo mo talaga. Oo! Maganda yan Bago ba yan? Ibang klase to Sige, tumigil ka na nga riyan. Oo nga pala, isoli mo na yung relong hinira mo sa akin. Ayun ba? Matagal lang nawala yun Pero isang Rolex ang winala mo at ang... Sinanlaan ni Mrs. para may makain kami. Kasi nga wala akong trabaho
Nabalitaan ko. Madalas ka nga raw na walang trabaho. Ano bang nangyari? Sa kagustuhan ko kasi na biglang sumikat, natalo na naman ako. Malas. Changwan. Okay. Magsama tayong dalawa. Anong ibig mo sabihin? Papayag ako na magtrabaho sa kumpanya niyo, okay? Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Dapat yung may-ari ng kumpanya. Kaya nga nagsasabi na ako sa iyo, magaling ako abogado at mura pang maningil. Teka, ang hatian natin. Dapat 50-50 tayo sa lahat ng kikitain natin sa mga hawakan natin. Oo, Junior. Masaya ako at buhay ka pa at masigla. Ipagpatuloy mo lang yan at magkita na lang tayo uli. Sige, aalis na ako. Sige, diyan ka na. Hoy, bumalik ka! Bumalik ka sa upuan mo! Upo ka na kasi. Changwan, hindi mo ba ako mapapasok sa opisina nyo? Gagawin ko ang lahat para kumita ng pera ang kumpanya nyo. Buhay na buhay pa ang boss ko, kaya wala sa akin ang desisyon kung pwede ka ron o hindi. Changwan, nakikiusap ako sa'yo bilang isang matalik na kaibigan mo, ha? Pagbubutihan ko talaga ang pagtatrabaho ko, ha? Sorry. po, sir. Magandang umaga. Magandang umaga, sir. Pasensya na at nahuli ako. Simulan na natin ang mentoring. Apo. Kahapon nga pala, pumunta ako sa party ng kaibigan kong doktor. Isang party para sa mga taga-Hermes. At habang nandun ako, napansin ko na nakapila lahat ng mga gusto magpatingin sa kanya. Hindi, okay lang ako. Umayos ka na. At tinanong siya tungkol sa 3 glands. Ang prostate, thyroid, at ang liver gland. At dahil libre yun, nagkagulo ang lahat. Nahalata tuloy na mahilig ang lahat sa libre. Sa itsura ng kaibigan ko, parang naiilis na siya. At bumulong siya sa akin. Ano gagawin mo kung ikaw nasa pwesto ko? Ano sa tingin niyo sinagot ko sa kanya? Singilin mo ang bawat isa na nagpakonsulta sa iyo ngayon. Ang tanong ko sa inyo, at bahagi ito ng mentoring natin. Pagkagising niyo sa umaga, pagkamulat ng mga mata niyo, ano ang pinakaunang bagay na ginagawa niyo bilang isang abogado? Ikaw? Ay, parang maaga tayong matatapos. May sagot ako. Ang kaibigan kong doktor, sisingilin ko siya. Ano pangalan mo? Siya si Junior Lee, dati kong kaklase. Nakainom ka ba? Hindi po. Hindi po ako nakainom. Ganun pa man. Bingo. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit gusto ng mga tao na may paglilitis? Para sa akin, 99% dahil yun sa pera. At dahil doon, maniniwala ako na ang proteksyon ng asset ng kliyente ang unang layunin ng tulad kong abogado. Ang kliyente na kailangan ng proteksyon sa mga asset niya, pwede maging mapangay. Pwede may nagawa rin siyang krimen laban sa lipunan. Tama, pero ang dati ng mayaman ang sinasabi ko. Ano? Ang isang law firm, isa tong korporasyon na nagbibigay ng serbisyo. Gaya ng law firm na ito, kailangan may pumasok na kita rito. Pero kahit na, hindi ba dapat public service ang unang priority ng isang abogado? Public service? Sa lipunan natin, maraming taong naniniwala na nabubulok ng sistema natin ngayon. Alam mo ba kung bakit? Kasi marami sa kanilang mahihirap. Pero sa mayayaman, napakaganda ng sistema natin ngayon, ha? Sa mga tulad natin, magpakatotoo tayo sa isa't isa, okay? Pare-pareho lang tayo, di ba? Isipin nyo, gumastos tayo ng libu-libong pera para makapagtapos at maging isang abogado. Ha? Kaya lahat tayo gustong kumita ng pera. Pero para sa akin, totoo yun. Bata pa lang ako, yun ang pangarap ko sa buhay. Totoo. Magaling. Sa tingin mo, mali ba ako? Matalino siyang estudyante noon at napalago niya ang dati niyang firm. Bakit nandito siya sa atin ngayon? Hinawakan niya ang New City Class Action Lawsuit. Mabigat na kaso yun. Kalabanin mo na ang malaking kumpanya at siguradong may talo ka. Saan siya nagtapos? Nag-drop out siya sa hindi kilalang kolehiyo. Ganun ba? Attorney Gu, may pupuntahan po kayong event ngayon. Sandali. May meeting pa ako eh.
Ano ba ang pwede natin gawin? Kung gusto niyo, i-cancel ko na lang yung isa. Wag na, wag na. Sige na. Mr. Jun Young Lee, Opo, sir. gusto sana kitang kunin para sa isang kaso. Pwede ka ba? Maraming salamat po. Pangako, gagalingan ko ang trabaho ko. Okay. Liban mo ka sa lunch. Dali na. Tingin dito. Ay, ngumiti ka naman kahit konti, ha? Ilalagay ko kasi ito sa homepage natin. Di ba, umalis na tayo rito? May isa pa tayong gagawin. Ang babaeng to, matagal na nagpalista rito. Naiinip ka na ba? Ang ginagawa ko dito. Tune in! Kahit hindi ka nakakakita, ang galing-galing mo pa rin magtrabaho. Sunin, tandaan mo, hindi mo pagmamayari itong dagat. Sira ulo. Para sa lahat naman talaga itong dagat. Sa bulag na tulad ko, makukuha ko ba lahat ng naman ito? May kabibi na ako! Bato yan. Ano punto yung pananalita niya? Alam ko galing siya sa ospek na pinakasalan lang ng taga rito. Ay, kasi mapili talaga siya. Gusto sana namin ipakilala siya sa tunay na abogado. Kaya lang walang gustong tumagal ng kaso niya. Ay, naku, ano kaya yung sumabog? Ay! Ay! Ayos naman to. Ano kayang nangyari? Tatanggulong. Ay, naku. Paano na? Yun na yata ang bahay niya. Attorney Lee! Tao po! May tao po ba rito? Wala po kami sa Temis. May tao po ba rito? Ayun, may tao. Tamayin mo siya. Magandang hapon. Nandito kami para sa indemnity case nyo. Ano nangyayari sa kanya? Mga demonyo kayo! Ano ba itong pinasok kong to? Ano bang problema mo? Wala kaming ibabayad sa inyo. Umalis na kayo. Ano sinasabi mo? Sandali. Hindi mo yata kami naiintindihan eh. Lumayas na kayo! O, bakit? May mga tao ba? Magandang hapon sa iyo, ma'am. Attorney Lee, Oh, kasama ko andyan na ako. po ang abogado. Siya po si Attorney Jun Young Lee. Magandang hapon po sa inyo. Kayo po ba ang humiling ng legal consultation sa amin noon? Oo. Wala rin naman mangyayari kahit ano pa ang gawin natin. Sa'yo walang mangyayari kasi batugan ka. Panahon na para may gawin tayo. Ilang beses na ba tayong naloko? Ano? Anong gusto mo? Maglasing ako buong magdamag at natulog buong araw? Mama, ilang beses pa ba ako makikiusap? Huwag niyo akong pakialaman at pabayaan niyo na lang ako! Tingnan mo nga ang baliw na yan. Attorney, pakihintayin niyo lang ako sandali. Pupunta muna ako sa palengke ha at ibebenta ko ang mga ito para maging pera. Oo, sige po. Huwag po kayo magmadali. Okay lang yun. Ano ba naman itong pinasok ko? Attorney Lee! Sumakay ka na. Attorney Lee! Sumakay ka na sa amin at ako magmamaneho. Mamaya pa darating yung tow truck dito. Ay, ang malas talaga. Ang mabuti pa, pakinggan na lang natin ang sasabihin niya sa inyo. Hindi mo ba nakita kanina? Halos magwala yung lalaki at mukhang balak pa tayong patayin. Ay, naku naman. O sige, kung ayaw mo, wag na lang. Tama, ayaw kong gawin yun. Ay. Malaki pa naman ang pagpapahalaga ni boss sa imahe ng kumpanya. Ano kaya ang ire-report ko sa kanya bukas? Ang lakas mga konsensya. Buwisit! Buwisit! Nakakainis! Kasi talagang buhay to!
ang right to indemnity. Ganito yan. Karapatan ito ng third party na singilin ka sa ibinayad nila sa pagkakautang mo. Kung ano man yung sinasabi mo, wala akong kinalaman. Ang nangyari kasi, nagbayad ang welfare service sa pamilya doon sa biktima na napatay mo noon. Dahil sa wala kang maibayad noon, pinabunuhan na muna nila. 40,000 yun, pero ngayon higit pa. At dahil sila nagbayad noon, gusto nila mabayaran mo na rin sila. O ngayon, naiintindihan mo na ba? Hindi ko siya pinatay. Ano? Wala akong pinapatay. O sige, naaawa ko sa'yo. Wala akong pakialam sa indemnity na yan. Kaya tigilan na nila ako. Sasabihin ko sa kanila yun. Ano ba talaga ang batas? Panay ang paliwanag mo ng tungkol sa batas. Meron ba talaga para protektahan ang mga tao? Ikaw, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Saan ba tayo pupunta? Basta, sumama ka sa akin. Ay, bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Ano bang gusto niyo? Marami pa akong gagawin! Basta sumama ka. Dali. Hindi ko na kailangan pumasok. Wala naman ako natututunan dun eh. Bakit? Sinabi ko bang mag-aaral ka, ha? Hindi kita papapasukin sa eskwela para mag-aral. Gusto ko lang matahimik ang kalooban ko. Baliw ka talaga. Mas bagay sa akin pag nakatupi ito. Tumigil ka na nga. Baka pagkamalang ka pa nilang artista. Sino Hay. naman ang mukhang artista? Alam ko na yun. Yak, ang pangit. Ako Wala na bang nga. iba? Ganito. Ganito. Ayoko! Wag, Ibaba mo ayoko to. nga! Hindi pwede bayaan nyo nga! ganyan. Ito ang uso ngayon eh! Tuloy po kayo. Wala pa rin ba mga customer? Ay, makapatay na ba ang mga manginginom dito sa Yakchon kaya wala sila rito? Dito tayo para mas malamig. Sige na. Ay, ang sarap ng lamig. Ang isang yun, hindi ba siya pumapasok sa eskwela? Bakit nandito pa siya hanggang ngayon? Namatay ang ama niyan sa laot. At siya na lang ang tumutulong sa ina niya. Ay, dati siyang tambay. Marami na talagang tambay sa lugar na to. Pasalamat nga siya eh. Isa akong santo at kinuha ko siya para magtrabaho rito. Hindi ba? Oo, talaga. Detective, anong gusto niyong inumin? May bagong chicks ako rito. Ayos! Hindi naman to isang chick eh. Ano? Itlog siya. Ganun ba? Mukhang masarap ba at malambot, ha? Tapos ka na? Tapos na po. Sige po. Bossing, parang minor de edad pa ang isang yan, Ano yung sinasabi mo? May mga pulis naman nakulong dahil sa ginawa nila. Magaling tayong lumusot. Pero kung gusto mo, arestuhin mo ako. Anong pangalan mo? Sujong po. Sujong? Parang baguhan talaga. Ang swerte ka naman. Hoy! Ano ba? Wala ka bang mga mata? Hoy, ikaw! Saan ka pupunta? Bumalik ka nga rito! Visit, pinabayaan lang ako. Ganun na nga nangyari. Para saan to? Sabi mo nakita mong salarin. Yan lang ba? Yan lang ang natatandaan ko.
Kasi ang bilis ng mga pangyayari kanina. Talaga? Baka nagsisinungaling ka sa akin. O ngayon, kumusta ang alaala mo? Hindi ako ang pumatay sa kanya. Tingnan mo nga yan. Lahat ng mga masasamang loob nagpapatato sa katawan nila. Ano? Dati na... Sira ulo ka. Bumangon ka dyan. Bumangon ka. Pakiusap. Itanong niyo ang may-ari ng bar. Nagkita kami ng gabing yun kasi tinawagan niya ako. Sabi niya, hindi ka niya nakita. Kailangan. Ano? Umupo ka nga. No! Maarte ka pa. Magubad ka. Ubarin mo ang pantalon mo. Sabi ng ubad. Sige. Opo, boss. Boss, mag-uubad na po ako. Sulat mo to. Bilisan mo. Puwisit ka. Bilisan mo. Magubad ka na. Opo. Puwisit talaga ang mga katulad mo. Ang taxi driver at ang siraulo na to, nagkaroon sila ng pagtatalo. Nagkagitgitan sila at nagabulan, tapos nagkamurahan at nauwi sa pagtatalo. Hinarang niya ang taxi, gamit ang scooter niya, tapos bumaba siya, saka kinuha ang kutsilyo. Ano? Sandali lang po. Anong ginagawa ninyo? Pakialam mo sa ginagawa namin, ha? Pagkatapos noon, sumakay siya sa likuran ng taxi habang nakatigil yon. Tapos sinaksak ang driver sa likod, sa bewang, at tinodo niya saksak sa leg. Likod, bewang at leg niya sinaksak. Walang hiya ka talaga, ha? Teka. Detective, paano ko siya mapapatay gamit ang maliit na kutsilyong yan? Marunong ka pa sa amin, eh! Hindi yata marunong umintindi to, eh. Parang tama nga siya, boss. Naisip ko na rin ang sinabi niya, eh. Medyo malalaki ang sugat ng biktima. At napakaliit ng kutsilyong to sa nata mo ng driver. Ano? Ganun ba? Sa liit nito. Boss! Natagpuan ko na. Ito yung kutsilyo na galing doon sa bar. Tugmayan sa sugat ng biktima. Yan ang ginamit niya. Nakita mo to? Ito na talaga ang magdidiin sa'yo. Hindi ako pumatay! Maniwala kayo! Hindi raw. Hanggang ngayon pala hindi mo pa ako kilala, eh. Alam mo ba? Sa Yachon football team, ako lang naman ang striker nila. Ang hina mo palang umintindi. Ang mabuti pa, sumunod ka na lang sa amin. Isipin mo na napaaga ang pasok mo sa military. Gaano katagal na ba siya natutulog dito? Hindi ba dapat gising na siya, ha? Attorney Lee, buhay ka pa ba? Gising. Hoy, gumising ka na. Oh, buhay pa siya. Sige na, gumising ka na. Ikaw pala. Bakit ngayon ka lang? Naalis ako sa divorce case dahil sa clerical error. Ano? Bakit? Ano nangyari? Nalimutan ng paralegal, ipadala ang dokumento sa korte. Pero humingi na ako ng tawad. Humingi ka ng tawad? Talaga palang isa kang tanga, ha? Anong sabi mo? Kasi dito sa mundo, ha? Walang may kapangyarihan ang humihingi ng tawad kahit kanino. Ano yun? Hindi yun sa hindi nila kaya. Ayaw lang nila. Bakit? Pag kasi sinabi nila yun, lalabas na kasalanan nila at mahirap na makipagnegosasyon pagkatapos nun. Huh? Kaya ang mga abogado. Hoy, makinig kayong lahat! Apo. Sa mga abogado! Makinig kayo, ha? Ang isang abogado, kailanman hindi dapat humihingi ng tawad. Naiintindihan nyo? Opo, sir. Naiintindihan mo? Opo, sir. Sumama ka sa akin. Oras po ng trabaho. Basta sumama ka! Hoy, natatandaan mo bang kaso ng isang homeless na lalaki? Yung kaso kung saan gumawa ng suspect ang prosecutor para matapos agad ang kaso. Oo, laging ang nasa balita yun noon. Eh bakit?
Mahilig sa balita ang boss mo, hindi ba? Huh? Isang abogado, tinulungan ng lalaking maling na akusahan, naligtas. Paano mo naman maililigtas yun? Ang right to indemnity hindi illegal at 10 taon nang nakalipas ang kasong yun. Mabigat yun, tama? Tama. Pero kung magagawa mo yun, sigurado akong sisikat ka talaga. Ha? Teka, pero pag sikat... Uy, lasing ka na ba? Hindi ko na may babalik yun. Sayang. Ano sabi mo? Ano? Yung kasasabi mo lang. Hindi ko na may babalik yun. Bakit nga ba? Hindi ba talaga pwedeng gawin yun? Ano ba ang hindi pwede? Ang ibalik ang nakaraan. Ganito, gumawa ka ng grupo. Yung magagaling sa lahat, ha? Mauna na ako. Pasensya na, ha? Sagutin mo muna. Lagi naman eh. 10 taon na kulong si Yon Woo-jo sa salang pagpatay. At nakalaya siya noong taong 2010. Makalipas ang 3 taon, sinisingil siya ng gobyerno sa indemnity na ibinayad sa pamilya ng biktima, na noon nagkakahalaga lang ng 40,000. Pero dahil sa laki ng naging interes, sa ngayon, umabot na ito sa 170,000. Halos buong panahon ng kabataan niya nasa kulungan siya. At nang lumabas siya, baon na baon pa rin siya sa utang. Ang malala pa, pag hindi siya nakapagbayad ng utang, makukulong siya ulit ng dahil doon. Bakit ang firm natin ang hahawak sa kaso niya? Sige nga. Huwag mong sabihin na dahil sa hustisya o itatama ang mali. Pero ang dahilan, Paano yan? kung hahawakan ng Themis ang kasong ito at manalo tayo, magiging mabango ang reputasyon nito. Ang mga malalaking korporasyon, bakit pa sila naglalaan ng malaking pera para sa brand campaigns? Gaya rin ninyo. Bakit nagbibigay kayo ng libreng legal consultation? Ang magandang public image, yan ang pinakamahalaga para sa lahat ng tao sa mundo. Ayon sa pagsusuri ko, may karapatan legal ng welfare services na sigilin sila ng ganong kalaking halaga. Anong gagawin mo sa bagay na yon? Hihilingin ko ang panibagong paglilitis sa dating kaso. Saan ulit ang kaso? Pag nalinis natin ang pangalan niya, mapapawalang bisa ang indemnity case laban sa kanya. Hindi. Imposible yun. Mahirap baguhin ang hatol ng Korte Suprema, lalo na't matagal na yun. Pero posible yun sa theory. Oo, posible sa theory. Pero masasabi ko, 0 ang pag-asa nun. At kahit na pagbigyan tayo sa sinasabi mo, pero kung si Cho naman talaga pumatay sa driver, anong gagawin mo? Pasensya na po. Attorney, kailan pa kayo nag-alala kung ang salarin ay may sala o wala? Ang Themis ay Okay. Nahawakan natin ito. Kung ano man ang kalalabasan nito, kukunin ka naming partner sa law firm na to. Kung papayag ka. Maganda ginawa mo. May tutol ba? Oo. Pakibigyan niyo si Atty. Lee ng corporate car. Hindi niyo binibigyan ng mga baguhang empleyado? Seryoso ka ba? Ay, Huy, wag! Akin yan! Wag ang kotse ko! The number you're calling is out of reach. Please press 1 to leave a message. Hello, Eugene. Ako? Kumusta? Titigil ko ng paglalasing ko. May bago na akong trabaho. Namimiss ko ng anak natin. At pati na rin ikaw, sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Mahal na mahal kita. Okay, may malagong ng loob ko. Gusto mo rin makita ang case records na nakalain si Yun Woo-jo? Opo, tama po yun. Tungkol ba to sa indemnity case niya? Tama po. At hihiling po ako ng bagong paglilitis. Chul Gibek. Kilala niyo po ba siya? Madalas ako nagdududa sa pamamaraan niya ng pag-iimbestiga. Laging halos nakakapareho ang nangyayari. Ang sinasabi niya ba napapareho sa naging kaso ni Yun Woo-jo? Hindi pa ako sigurado. Baka nagkataon lang talaga. Okay. Papayag ako sa hiling mo na i-review ulit ang kaso. Magsisimula ang paglilitis pagkatapos ng 3 buwan sa October 13. Hindi na pwedeng iurong yan sa ibang araw. Opo,
Maraming salamat po. Sinusuri ko mabuti ang call log ninyo. Ayon sa report, nakipag-away ang nasasaktan sa driver ng taxi at kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak niya ang biktima. Pero hindi siya makapapatay kung may kausap siya sa telepono. Kaya ang eksaktong oras ng murder, dapat nung huminto ang taxi niya. Hoy, mister! Pakiusap. Tulungan niyo naman ako kahit ngayon lang. May gumalaw sa metro na to. Ano? Ang buong gate na nito, binura lahat. Bakit ganon? Sino namang gagawa nun? Hindi ko alam kung sino yun. Kaya mong i-recover yun? Ang swerte nyo naman talaga. Nabibilang na lang sa Korea ang kayang gumawa nito. Pero may isang bagay lang. Napakalakas naman talaga ng isang to. Ano pangalan? Yung one Kim. Yongwan. Bata, papasok ka rin sa military. Isipin mo na lang na napaaga lang yun. Ano? Tama ba ako? Magaling. Ayaw mo na madalian, ha? Sige. Ay. O bakit? Ano? Sino? Lahat ang pinagagawa namin sa'yo. Sa Yakchon, si Yoon Woo-cho, yung pumatay sa driver. Ano problema? Pumunta rito ang abogado niya. Pinare-recover ang metro ng taxi. Abogado? Pero matagal ng panahon sarado ang kasong yan. Parang bubuksan niya uli ang kasong yun. Bubuksan ulit? Anong gagawin ko? Hindi ba malinaw sa'yo? Manahimik ka na dyan at lumayas ka na. At huwag mo na ako tatawagan kahit kailan. Gumagawa siya ng gulo. Anong ginagawa ngayon ni Yang Jechoy? Sino ba yun? Siya ang prosecutor sa kaso ni John noon. Ay, mukhang marami nang naiinom ah. Ang boss pala ng gang dito. Nahihirap ka bang bayad ng utang mo? Wisit. Ang 40,000 naging 170,000 na ngayon. Ano yun? May mas tuso pa kaysa sa amin? Sino ba yun? Makilala nga para matuto naman ako. Bakit niyo ba ako hinahanap? May papagawa sana ako. Nakasalalay kasi ang buong buhay ko dito. Doon sa may Yakchon, Newtown, may ginagawang bagong highway ngayon. Isang bagong highway. Ganun pa man. May isang taong naghahari-harian doon ngayon. Para mas malaki siya sa akin. Wala talaga akong masyadong magawa. Hindi na ako makatulog dahil doon. Kaya ikaw naisip ko. Anong ibig mong sabihin? Ito ang gusto kong gawin mo. Kung matutumba mo siya, babayaran kita ng malaking halaga. Sira ulo ka! Ang ginagawa mo sa boss namin! Lumayo kayo, babayaan nyo kami! Totoo ba ang balita? May tumutulong na abogado sa'yo? Huwag magpapaloko sa kanila. Ang batas ginawa para protektahan ang interes ng mga pulis. Ang mga pulis ang nagpakulong sa'yo. Hindi ba batas nilang nasusunod? Ha?
Hiya ka talaga. Ano akala mo sa akin? Manloloko mo ako? Siraulo ka! Tabi dyan! Tabi dyan! Iho ka dyan! Wala naman ako nakitang pagkakaiba sa naunang case report. Ang sala rin kasi, pinaniniwalaan na sinaksak ang driver sa loob ng taxi at sinasabi na ginawa niya yun sa loob lang ng 2 minuto kasi posible ba yun? Nawawala ang original at nasira na rin ang kopya. Kailangan malaman ko kung paano nila iniba ang report. Importante kasi ang bagay na yun. Ito ang collab mo mula sa Clay. Pinaghirapan ko talaga ang pag-recover ng data sa taximeter. Ang mga pulis nakakuha ng meter log noon. Pero hindi nila yung ginamit ng investigasyon. Kailangan pa ba ng bagong paglilitis? Meron ba magbabago? Ang totoo, wala tayong kasiguruhan. Kailangan manalo tayo. Oo nga pala. Alam mo na hindi kita mababayaran. Pero bakit mo ako tinutulungan? Alam mo kasi yung... Paano nga ba? Para i-promote ang public interest. Alam mo siguro yun. Bakit ka tumatawa? Oo. Pro bono yun. Nagbibigay ng libreng serbisyo. Oo, yun nga yun. Ang 10 taon ko? Nakulong ako ng 10 taon. Ay! Uy, teka, saan ka pupunta? Tumabi ka. Sandali lang! Wisit ka! Hoy, alam mo, matanda na ako para sa inaarte mong yan. Gusto mong upakan kita? Huh? Hoy kayo, excuse me, isang killer siya. 10 taon siyang nakulong at sabi niya papatayin niya raw ako. Kung pwede lang, pakiusap, tumawag kayo ng pulis. Sige na, sige na, sige na. Anong gagawin natin? Ewan ko. Baka mamaya Gusto mong malaman kung anong iniisip nila? Wala lang yun. Sana wag niya akong lalapitan. Bakit pa kasi siya pinakawalan? Dapat siguro binitay na lang siya. Gusto mo ba habang buhay kang tawaging killer? O bumalik ulit sa kulungan? Mas mabuti nga ron sa loob kesa mabuhay sa labas. Napakadamot mo talaga, bata ka. At bakit? Paano naman ang mama mo? Naisip mo man lang ba ang kalagayan niya? Kahit bulag na siya, nagtatrabaho pa rin. Naisip mo bang paghihirap niya? Pababayaan mo ba siyang mag-isa? Ha? Nakakatakot naman pala. Si Raul. Ang totoo, mabait na tao kaibigan kong yun. May 10 lang yun. Nasaan ang manager? Pasensya na, ha? Pasensya na. Sige po. Hoy, isang beses lang ang pagkakataon natin. Hindi na pwede ang parehong dahilan sa susunod. Ano ba? Ano ba talagang gusto mong gawin? Ha? Wala kang kwentang tao. Nagpapaliwanag ko sa'yo para matulungan ka, pero wala kang pakialam. Pampasigaya kita dito. O ano? Anong gusto mong mangyari? Ha? Sundukan tayo dalawa. Ha? Sige, humanda ka. Tapusin na natin to. Okay? Tingnan natin kung sinong unang tutumba sa atin. Malalaman natin ngayon din. Ha? Ibigay mo sa akin. Titingnan ko. Ang ano? Ang police report. Oo. Kunin mo ang kutsilyo sa lagayan. Bilisan mo. Labas mo na, ha? Tapos pumasok ka sa likuran ng taxi. Saksakin mo siya. Gawin mo na, tanga. Hindi ka papasan yan bilang artista. Saksakin mo siya sa bewang, sa likod at tapos sa leeg. Gawin mo yung ginawa mo nung isang araw. O sige. Boy, mabalik mo yata. Teka, sandali. Meron ka ba nung stopwatch? Stopwatch? Ano ba sa akala mo ang ginagawa ko?
Oo. Stopwatch. Kailangan ng stopwatch. Orasan mo ako. ...2:05 a.m. Kausap ni Yunwo ang mama niya sa telepono ng mga oras na yon. Ang sumunod na tawag pumasok ng 2:09 a.m. Tumigil ang metro ng taxi ng 2:08 a.m. Hindi siya makakapatay kung nasa telepono siya. Sa loob ng isang Bulag ka kasi, minuto. hindi ka tumitingin sa kalye. Ano pang nangyari talaga? Tao ko na ba? Papa mo! Tawagin mo siya! Hoy, walang iya ka! Wala akong papa na katulad mong siraulo! Ay! Panilaman po! Ay, tumigil ka na! Hindi ako lalaban sa'yo! Buksan mo to! Pulis, tulungan niyo ako! May magnanakaw dito! Sandala! Dali, tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Sa ginawang autopsy, sinasabi ron sa report nila na tumagos ang ginamit na kutsilyo sa pagitan ng dalawang tadyang niya. Matinding puwersa ang ginamit sa pagsaksak sa kanya at ang saksak sa kanyang kamay, pati na rin sa balikat at sa mukha, nagpapahiwatig na nanlaban din ang driver sa pumatay sa kanya. Ang tanong ko ngayon, magagawa ba ang lahat ng yun sa loob lang ng isang minuto? Ay, ang hirap. Ilang minuto? Pwede bang ulitin mo? Ha? Visit, gawa-gawa lang ang lahat ng mga ito. Walang hiya! Dito ba nila ginawa ang interogasyon sa'yo? Hindi sa istasyon ng pulis, pero sa isang motel. Walang hiya sila. Tayo na. Sa pulmonary artery, grabe umagos ang dugo mula riyan. Pero wala natuklasan gamit ang luminol. Hindi kinumpirma ng DEA ang investigasyon nila. Bakit ganun? Wow, may natuklasan ka. Sapat na ba yan para sa bagong paglilitis? Hindi. Hindi pwede? Bakit? Pinatutunayan ito ng mga incompetent ang mga pulis at DA. Kaya lang, hindi pa rin napatunayan na hindi siya ang pumatay. Ay, naku, kumahanap ko lang sana ang tunay na killer. Malapit na rin ang statute of limitations. Anong ginagawa mo? Tukusan. Kailan ka pa ba nagkaroon ng interes sa mga kliyente mo? Ano ka ba? Sumusobra ka na. Mga legal counselors lang tayo. Tama ka. Ganun nga lang tayo. Gusto kong humingi ng tawad, bossing.
Hindi na kailangan. Nilayasan mo lang naman ako basta-basta. Ano ginagawa mo? Bossing, pakiusap, tanggapin niyo ulit ako. Dahil sa kailangan ko kumita ng pera. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. At kung wala akong silbi, hindi na ako babalik dito. Magandang umaga po sa inyo. Attorney Junyang Lee po. Nagkakilala na po tayo noon. Ay, nako! Siya ang abogado ko na sinasabi ko sa inyo nung isang araw. Wow, ang mga abogado ba? Ganito lahat ang itsura nila. Eh, bakit? Akala mo ba may sungay sila? Attorney, kailangan ko ng tulong nyo. Pwede bang kumonsulta sa inyo? Pasensya na kayo. Kasi medyo marami akong ginagawa ngayon. Kasi ang asawa ko nahuli ko. May katek siya ng ibang babae. Walang hiya siya! Nagolo ko siya. Tinawagan nga niya yung babae para kausapin. Pero hindi siya pinansin kasi businesswoman daw siya. Dapat sa babaeng yung Mga manlulokong sinasabunutan. ganyan. Dapat binabato hanggang mamatay sila. Nasa siya ngayon? Babawiin natin siya. Dito lang muna kayo. Tatantarin ko siya ng parang giniling! Kuya, Sonia, huminaw ka muna! Bitawan niyo ng kutsilyo. Kumalma muna kayo. Sa legal na paraan lang. Sa legal lang. Pero Paano namin gagawin yun? Ganito. Pupunta ako sa korte at maghahain ng provisional attachment. Ano ibig sabihin nun? Doon sa kinikita ng asawa niya sa trabaho, maghahati sila. Tapos yung kalahati, mapupunta sa kanya bilang alimony. Attorney, pwede ba mangyari yun? Oo, pwede. May insulto pa siya sa trabaho. Mapapahiya ang babae niya at bukod doon, mabibigyan ka pa niya ng pera. May pag-asa pala. Ang galing nyo naman pala, Sige, attorney! mga kasama, palakpakan natin siya! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Dapat nakasali ko yung palakpak! Lakas pa! Ang galing mo! Ang galing mo, attorney! Ibig niyo sabihin, nadulas kayo habang nasa sauna. Pero hindi nila kayo tinulungan kasi may warning sign sila roon? Tama ka. Maraming salamat. Paano? Tara, inom muna tayo. Nagkaroon ako ng operasyon. At nag-alala ako tungkol sa medical O accident. sige, saan ka ba nila inooperahan? Alam mo na yun. Ano? Nagpatuli ako. Itong bata ko ah. Tingnan niyan. Balik ka nga rito. Wala yun! Wala, iniwan lang ang bigay nila. Ano ba yan? Mga bayad nila. Napagod ako ng gusto. Ang sakit sa katawan. Bakit ka naging abogado? Yun siguro ang tadhana ko. Nung bata kasi ako, wala akong hilig sa pag-aaral. Sa vocational school ako pumasok. Masaya nga ako doon eh. Lagi ako nakikipag-away. Tapos lumayas ako sa amin at nagpunta ng Seoul. Pero nung nasa senior high na ako, lagi akong absent. Umabot na yata ng 100. At alam mo ba, may sinulat ang teacher sa record ko. Kulang daw ako sa law-abiding spirit. Pagkatapos nun, pinakita ko sa kanya na mali siya. Kaya pagkatapos ko sa military, nag-aaral na ako na abogasya. Gusto ko talaga sumikat nun. Ano nangyari? Sumikat ka ba? Hindi mo ba nakikita? Hawak ko ngayon ang retrial ng isang killer. Ang ganda. At kalmado. Ano ba to? Bayad mo ba to sa akin? Yan lahat ng ipon ko. Okay, maraming salamat. Ayan. Simula ngayon, abogado mo na ako.
Ito. Octopus. Para sa'yo. Oh, sige, sa'yo na. Sa akin na to. Good job. Salamat. Ikaw rin. Oh, malakas yun ah. Ayon sa Article 420 ng Constitution, kailangan ng bagong ebidensya para magamit ng basihan ng bagong trial. Dapat matibay na ebidensya kasi kung hindi gano'n... Isang witness. Tama yun. Oo. Nang mangyari yun, wala bang nakakita sa'yo sa mga oras ng krimen? Bakit? Kasi kung may nakakita sa'yo ng mga panahong yun, mapapatunayan na hindi ikaw ang killer. Dapat naisip ko na yun. Merong isang tao. Sino yun? Buksan mo to. Ha? Buksan mo to kung chihuahua sa akin kung pinto at pati na ikaw! Hindi ba pwede magtrabaho lang ako rito? Bakit? Hindi ba trabaho rin to? Hindi ka naman malulugi sa ibabayad ko ha? Sige na, buksan mo to! Sige na! Dali, 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 dali! Buwisit ka! Humanda ka sa akin pag nabuksan ko to! Sira ulo! Ang pinautang ko sa'yo, paano mo mababayaran, ha? Ano? Huwag kang lalapit, papatayin kita! Napapaliw ka ba, ha? Kaya ka! Akin ka na ngayon. Walang niya ka! Tama na! Tama na! Iwan mo ako! Papatayin ko ang bastos na yan! Tama na! Itiwan mo yung kutsilyo! Dali! Alis na! Alis na! Di ba sinabi ko na sa'yo na umalis ka na doon? Kung talagang gusto mong mamuhay ng matino, mabuti pa magtapos ka ng pag-aaral. Ikaw ang kumamit niya. Magkita na lang tayo sa kolehiyo. Kaya nung pauwi ka na sa inyo ng gabing yun, naaksidente ka at dumating ang mga detective. Teka, ano nga pala pangalan niya? Sujong yata. Hindi ko alam ang apelido niya at edad. Ganun sila. Sa klase ng trabaho nila, hindi sila nagbibigay ng tunay na pangalan. Kayo po ba si District Attorney Choi? Oo. May meeting ako kay Attorney Gu. Siya ang prosecutor na mabilis ang pag-asenso. Huwag niyo siyang kakalabanin. Maganda na ang resulta ng ginagawa ni Junyang. Kaunting panahon na lang. Changwan, hindi mahalaga ang crime case na yun. Walang mararating ang kasong yun sa bandang huli. Bakit ang mga langaw gusto ng dumi at ang bubuyog sa bulaklak? Oh! Nasa siya? Attorney Lee. Opo. Ay, nako. Hindi ko akalain lumalabas ang ahas pag may landscaping. Sumalabas ang ahas? Attorney Gu, ako bang pinariringgan niya? Siguradong hindi ikaw.
Siguradong hindi na nga hihigit pa sa sinabi ko. Attorney, bakit ka nandito? Huwag kang ganyan. Pumunta ka ba rito para itigil ko ang bagong paglilitis? Yun ba ang gusto mo? Sabihin mo nga, nabasa mo ba ang maling report na binigay sa'yo noon na dapat hindi nakulong si Cho? Pwede ba tumigil ka na? Ang baguhang abogado ang madalas nakakalaban ng mga datihan. Yun madalas ang nangyayari sa atin. Maganda yung sinabi mong yan. Sino nagsabi niyan? Ikaw, nung may mock trial tayo, Talaga? Ano nangyari nun? nanalo tayo at napaiyak mo ang abogado ng kalaban natin. Oo nga. Tatandaan ko na. Tumigil kayong dalawa! Nasa harap kayo ng isang VIP. Pabayaan mo na sila. Okay lang sa akin yan. Balita ko, nag-hype pero ng bagong trabaho. Tama-tama. Magbubukas ako ng sarili kong firm. Tawagan mo na ako kung gusto mo mag-apply. Tago mo yan. Siguro nga isang hamak lang ako. Pero hindi ako nagbebenta ng mga kliyente. Kopya yan ang sulat ni Cho para sa mga detective nung nakakulong pa siya. Hindi na ipapanalo ang kaso dahil sa passion. Kailangan ng ebidensya. Sinabi ko na huwag niyo siyang kakalabanin. Attorney, salamat. Na-stress ako ron. Grabe, nakaka-nervous talaga ang mga DA. Magandang araw po, Detective Chul Gibek. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa mga kasinungalingan ko. Tulad nga ng sinabi ninyo, isipin ko na lang na maaga akong pumasok sa military. Maraming salamat sa tulong ninyo at maitutuwid ko na ang buhay ko at maging payapa na ito. Hello, anong balita? Ano yung sulat mo? Anong sulat? Yung sulat na nagpapasalamat ka sa mga pulis at kinulong ka. Kailan yun? Ano? Sumagot ka! Hello? Wala akong magawa. Kailangan kong gawin yun. Hindi naman ikaw ang killer. Bakit ginawa mo yun? Ha? Kung ayaw mo maniwala sa akin, dapat pabayaan mo na lang ako. Ganun lang yun! Tingnan mo nga kung magsalita ka. Yun mo. Hello? Excuse me, nurse. Si Attorney Jun Yang Lee. Sir siya dinala. Sabi ko na mangyayari ang ganito eh. Tigilan na natin ang kasong to. Hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi siya basta umaarte lang. Anong ginagawa mo? Tingnan mo. Sinaksak ako ng kliyente nung matalo kami. Hindi ako ganun. Madalas din magsinungaling ang mga kliyente sa atin. Magpahinga ka muna habang nandito ka. Bakit? Nabalian lang naman ako ng tadyang eh. Years siya rito? Isang paraan lang para mapapapa ang sentensya niya. Anong paraan yun? Aminin niya na siya ang pumatay. Hindi nga siya pumatay. Bakit naman niya aaminin yun, ha? Kung aapela kayo, wala ring mangyayari. Kung magpapakita ka ng pagsisisi, baka sakaling maawa. Wala kang silbing abogado! Ano ba? Ha? Bitiwan Kaya ako. ka ba talaga kumakampi? Nasasaktan ako. Sumagot ka! Aray ko! Ay! Ano ba? Gagawin ko na! Aamin na ako. Mama, tigilan na natin to. Hanggang kailan tayo magiging ganito? Unti-unti ka nang nabubulag. Baka dumating ang araw na mas lalo pang lumala ang sakit mo. Huwag mong gawin. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Sige, ano ba ang gagawin? Sabihin niyo sa akin. Huwag mong gawin.
Una, isang sulat ng apology para sa judge. Sige. At ang isa para sa mga detective. Oo, oo. Kalokohan yung gagawin mo. Wag. Ano yun? Bakit kayo nandito? Di ba may usapan tayo? Yun mo. Bakit bigla mo yata siyang hinahanap? Dahil ba sa... kailangan mo ng katabi? Okay, bitiwan mo na yan. Ikaw talaga, oh. Hoy, kayo! Ba't nandito pa kayo? Alis na kami. Tuloy po kayo. Kumusta ka na? Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. At hindi ako naniniwala na ginawa mo yun. Salamat. Pwede bang maging witness kita? Witness? Sasabihin mo lang ang totoo na magkasama tayo nung oras ng krimen. Ay, pasensya ka na. Busy ka pala. Naistorbo kita. Pwede bang bumalik na lang ako kapag nagsara ka na? Sa gabi kasi pumapasok pa rin ako sa bar at hindi na ako nahihiya sa ginagawa ko. Hindi yung katulad ng pinasukan natin noon. Paano ko malaman na iba yun? Hindi ko nga naisip na bisitahin ka. Yun mo! Bakit? Nung nasa loob ka na ng kulungan, pagkalipas ng 3 taon, may nangyari dun sa Kunsan. Detective, natatandaan niyo ako. Narinig ko nga mga kabataan, impyernong Korea ang tawag nila sa bansang ito. Ay, mas pata siguro sa impyerno. Pinarurusahan ka dahil may kasalanan ka talaga. Ay, naku, ano ba sinasabi mo? Teka, sandali. Hello, presinto ng Kunsan to. Kilala ko siya. Kilala kong tunay na pumatay sa biktima. Ano? Yung totoong pumatay. Doon sa Yakchon taxi driver. Hanggang naman sa gabi, ha? O ano?
Teka, ano ba tong lugar na to? Bala kong bumuo ng sarili kong firm. May nakuha akong malaking M&A case at yun ang tinatrabaho ko. Oh, talaga? Ba, congratulations! Wow! Gusto ko sanang kunin ka eh. Kunin ako? Hindi ba gusto mong kumita ng malaki at makilala? Sumama ka sa akin para matupad yun. Huwag mong sagutin. Mabuti pa uminom na lang tayo hanggang umaga. Ano sa tingin mo? Bakit parang nagbago ka na? Ako? Sabing wag mo nang sagutin yan eh. Sasabihin ko lang naman na huwag na niya akong tawagan. Hello? Alam ko na kung sino ang killer. Ano? At alam ko na rin kung saan siya matatagpuan. Mabuti pa, mamili ka muna. Kaya lang, ang isang to na babagay para sa'yo. Ano ba yan? Matagal na panahon na. Mas maayos na itsura mo ngayon. At... Tumigil ka na. Baka mapatay kita. Talaga? Subukan mo. Doon ka naman magaling talaga. Ang mabuti pa, tumawag na ako ng pulis. Manahimik ka nga dyan! Miguel! Sino ka naman ba, ha? Ako? Abogado niya. Attorney! Tama-tama. Ang isang yan, ididimanda ko. Babayaran kita ng malaking halaga. Ipakulong mo lang siya. Halaga? Kikita agad ako ng malaking halaga? Okay. Pag-iisipan ko sa loob ng 10 minutes. Ang ano? Kung ikaw ang papanigan ko, o siya ang papanigan ko. Ah, wala naman akong sasabihin. Sinungaling ka! Hoy, attorney! Hindi ka magsasalita! Sige, tuturuan kita! Gagawin ko sa iyo ang ginawa nila sa akin sa kulungan! Sige. Magsasalita na ako.
kailangan mo ng pera, dapat nagtrabaho ka na lang. Hindi mo dapat ginawa yun. Itapon mo nga to para sa akin. Teka, bakit ako? Bakit ako magtatapon yan? Hindi mo ba tutulungan ng kaibigan mo? Lalo na kapag humihingi ng tulong. Ang pagpatay pala ng isang tao, hindi pala malaking bagay yun. Nakasolvent ka ba? Noon ko pa sinabi na sumuko kami. Hindi ko na matagalan. Inuusig na ako ng konsyensya ko. Sabihin mo na lahat. Kundi aarestuhin ka sa pagtatago ng kriminal. Ang kutsilyo ako nagtapon doon sa tambakan ng basura. At ilalaglag mo pa ako, ha? Hoy! Hoy! Tumigil kayo! Hoy! Tama na yan! Hindi ka! Isang kaso pero dalawang pumatay. Dahil sa pananakot ng mga pulis at irresponsableng prosecutor. Matutuwa ang tabloid dito. Attorney, sa totoo lang, hindi namin ginawa yun para kami lang makinabang. Alam mo naman yun, hindi ba? Tumayo ka. Bilisan mo tumayo ka, walang hiya ka. Ay, hindi ko gusto mabulok sa kulungan. Ay, naka. At isang tambay lang ba magpapabagsak sa akin? Ayusin ko lahat. Ay, puwisit ka. Masakit? Umupo ka kapag kinakausap ka. Pambihira. Pinatay ko siya. Ako talagang pumatay. Ikukumpisal ko lahat na nangyari. Nakahanda na ako makulong. Nakakatawa naman to, ha? Hindi lahat pwede makulong. Kailangan namin pakawalan ka. Gumagamit ka rin na solvent? Hindi po. Gumagamit ka rin nun, di ba? Tama? Hindi po. Aray ko, hindi po talaga. Aminin mo lang na gumagamit ka. Pag hindi, patayin tayo. Gumagamit ako. Ganyan nga. Sabihin mo, gumagamit kayong dalawa. At hindi totoo ang pag-amin na ginawa nyo. At isa pa, naayos na namin ang mga pamilya nyo. Doon muna kayo sa mental hospital. At doon, magpapahinga kayo. Naiintindihan nyo? Pagkatapos na, 3 buwan ako naging pasyente sa loob ng mental hospital. Anong ginagawa ng mga pulis doon? At ang mga pulis, hinanap nila ang kutsilyo na ginamit ko sa tambakan ng mga basura. Kapin nyo. Detective Wang, may tawag galing sa istasyon. Papadala ba sila ng tauhan? Hindi, tungkol dun sa warrant. Hindi pinayagan ang hiling nyo eh. At isa pa, pinatitigil nilang investigasyon. Ano sabi mo? Bakit nila tayo pinatitigil? Hawak na natin siya. Kakulangan ng ebidensya ang sabi nila. Inamin ko na akong pumatay. Pero pinakawalan ako ng mga pulis. Yun ang nangyari. At ang kaibigan mo, ang kasama mo sa mental hospital, nasan siya? Ang baliw na yan. Nagkaroon ng depression at namatay. Nagya ka talaga. Anong gagawin mo? Papatayin mo rin ba siya? O isusuko sa pulis? Hindi siya makukulong kasi walang ebidensya, hindi ba? Pinag-isipan mo ba to? Hindi ano? Magkikita ulit tayo sa korte. Salamat po. Handa na kami para sa shoot.
Oh, ikaw pala. Anong nangyayari rito? Ano sa palagay mo? Sinabi ko naman sa'yo, walang mangyayari kung palalakihin mo pa ang Ano kaso ko. nangyayari? May problema ba? Pasensya na po, boss. Huwag mong intindihin yun. Inayos ko na ang makeup at ang wardrobe department. Ito. Salamat po. Producer Lee, mamaya kunan mo kaming dalawa, ha? At isa pa, kunan mo ng close-up ang logo namin dito para maganda. Opo, sir. Huwag mong kakalimutan, ha? Hoy, huwag kang mag-alala, pwede? Oh, bagay pala sa'yo yan, ah. Nakasiwa nga ako. Dapat ba ganito? Hindi ako sanay. Okay. Ibutones mo isa. Tumingin sa salamin. Ayan, ganda. Huh? Mukha kang artista. Bagay sa'yo. Ano? Bagay sa'yo. Yan. Oh, si Papa, oh. Nakakuha kami ngayon ng bagong ebidensya. Ay, totoo nga. Siya yan. Eugene, halika rito! Si June nga nasa TV! Malamang madidismiss yun at hindi na magkakaroon Ano na naman ba ang ginawa niya ngayon? Ang kailangan namin ngayon isang witness. Yung hindi pa lumalabas sa unang trial. Ang gwapo pa rin niya At hanggang ngayon. mapapanindigan niya ang sasabihin niya. Ang bagong witness, ang tanging pag-asa ni Yun Wucho at ng kanyang pamilya. Kaya kung may witness dyan na malakas ang loob, nakikiusap kami sa inyo. Tulungan niyo kami. Para mo ng awa, ikaw na lang talaga ang pag-asa nila. Ma, diyan ka lang muna! Aba, anong ginagawa mo rito? Oh, ito. Makinig ka mabuti, Oo. ha? Ilalagay mo ang hook dito sa lubid. At makakarating ka na sa bahay nang hindi naliligaw. Ngayon ko lang nalaman na matalino pala ang anak ko. Paano mo naman naisip na gawin to para sa akin? Ha? Kukuha ako ng ged. Totoo ba? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Maraming salamat. Maraming salamat. Huwag kayong ganyan. Huwag niyo nga akong pasalamatan. Hindi naman ikaw, kundi yung abogado. Siya. Oo, yung abogado. Teka. Bigla ka bang natawa? Anak ko. Totoong tumawa ka, hindi ba? Tumatawa ka na ngayon. Tama na nga yan. Madumi ang mukha ko. Sige na, may gagawin pa ako. Bumalik na kayo doon. Sige na. Sandali lang. Magandang araw sa inyo. Naghahanap ako ng witness. Ako si Atty. Lee. Pakibasa na lang to. Magandang araw po. Hello, magandang araw po. Naghahanap po kami ng Atty. witness. Jun Young Lee. Pakibasa na lang. Magandang araw po. Pakibasa na lang po, nakasulat. Maraming salamat. Magandang araw. Atty. Lee po, pakibasa na lang po ito. Pakibasa na lang po ito. Magandang araw po sa inyo. Atty. Lee po, pakibasa na lang po ito. Maraming salamat po. Attorney Lee! Ano yun? May tumawag dito. May sasabihin daw sa'yo. Oo, naiintindihan ko. Okay. O, sige. Ito. May sasabihin daw siya. Sa 13th na pala ang bagong trial. Mabuti naman. Kayo po bang tumawag sa opisina? Kumusta po kayo? Tandang-tanda ko pa rin yun. Kahit lumipas ng isang dekada, hindi ko yung malilimutan. Nung gabing yun, nag-part-time ako sa isang kaibigan. Nag-iintay ako sa truck.
Ano yun? Tara, umalis na tayo. Nung gabing yon, may napansin ka bang motorsiklo o scooter man lang? Na malapit sa may taxi? Wala akong nakita ron. Bakit hindi ka lumabas at sinabi yan? Hoy, ginawa ko yun. Ba't naman hindi? Kaya lang, yung mga pulis, ayaw nilang lahat makinig sa sinasabi ko. Hiniyang na hiniyang nga ako. Hindi ko yung nasabi. Nakatulong sana ako. Yun na. Siya ang magiging bagong witness natin. Tapos na lahat. Mama, huwag na kayo mag-alala. Sige. Maraming salamat. Mama, huwag ka na mag-alala. Tapos na. Matatapos na, Mama. Hulihin siya. Huwag mong kalimutang basahan siya ng Miranda rights habang inuhuli dahil nandyan ang abogado. Hoy, sandali, sandali. Hoy, bitiwan mo ako. Ano ginawa niya? Huwag kang makialam. Ikaw, makinig ka. May karapatan kang manahimik o huwag sumagot sa mga bagay na itatanong sa'yo. Ano ba kasalanan ko? Malalaswang bagay. At ano pa yun? Prostitution at illegal na sugalan. Ano yun? May call girl ka doon sa karaoke. Hindi ba totoo yun? Hindi totoo At yun. nagsugal ka sa isang illegal na internet cafe. Ayun na. Saya ng buhay mo. Pasok mo na yan. Hoy, sandali, Halika na, sandali. gawin na Sandali. natin. Hoy, Tama na yan. Hindi kailan mga abogado. Hindi mo ba alam ang batas? Dalhin niyo siya para sa obstruction of justice. Opo, sir. Sasama ka. Isa niyo na. Hoy, hoy, kilala mo ako. Halika na! Kawalan niyo ako. Hoy, yun mo. Sumakay ka dito. Hoy, yun mo. Sira ang ulo ka talaga. Pasok. Tulungan mo kami rito. Sakay na! Makinig ka. Hoy, Cho. Dumalaw ka man lang sana nung lumabas ka. Tingnan mo yung itsura mo. Ibang-iba ka na ngayon. Maayos ka na. Ang galing. Ngayon, alam mo na ang kulungan ang nagpapagaling sa mga taong tulad mo. Yun mo. Ay na ba lahat? Yun mo. Ay na! Hoy. Buti yung ginawa nyo. Anong nangyari? Ano? Mundik lang hindi matuloy. Pero okay na. Magaganda ang mga sinabi ni Chairman Park tungkol sa'yo. Binili niya ang golf course na ito. Salamat sa'yo. Ano ang final figure? $342 million. Kahit ipasuri pa nilang titulo, mamiligro man to, madaling malusutan. At sa komisyon na 8%? $27.3 million. Sapat na halaga para magsimula ng kumpanya. Maging may-ari ng kumpanya. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Magtutulungan naman tayo eh. Matagal kong pinagbayaran ang nangyari sa Yakchon para lang dito. Hoy, Changwan. Anong ibig sabihin nito? Baliw ka na bang talaga? Ha? Ano? Anong masama doon? Bakit mo ginawa yun? Makabubuti rin to sa'yo. Wala kang dapat ikagalit. Anong sabi mo? Sabi mo hindi importante kung si Cho ang pumatay o hindi. At ang kumita ng pera ang dapat manguna. Ha? Bibigyan ko sila ng pera para makapagsimula sila uli. Sa kondisyong walang magiging new trial.
Tingnan mo tong taong to. Ano ba ang makakabuti sa kliyente? Isang bagong trial na walang pag-asa o siguradong pera? Bakit ginagawa mo sa akin to? Hindi ka man lang ba naaawa sa akin? Ha? Naaawa ako. Pero gaya ng sinabi mo, huwag hihingi ng tawad ang mga abogado. Sumama ka na sa akin. Ito ang proposal ko para maging partner tayo. At para makabalik ka na rin sa pamilya mo. Lumayas ka na. Layas! 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 Mama, ano nangyayari sa inyo? Pumunta ka sa Solo sa China. Okay, saan? Basta lumayas ka na. Oo, sige. Pasok na tayo. Layas! Layas, sabi! Sa kagaya mo na lagi na lang nasa tabi ko, hindi ako matatahimik kahit kailan. Pag wala ka na, nasisiguro ko na magiging maayos ng buhay ko. Mama! Layas! Iwan mo na ako. Ito na lang talagang tanging paraan na alam ko. At wag ka nang babalik. Alis na. Ngayon din! Pabayaan mo na ako mag-isa! Layas! 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 Mama! 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 Mama, buksan mo ang pinto! Mama! Mama! Ano ba ang dapat kong gawin sa buhay ko? Nasisiraan na ako ng ulo dahil sa nangyayari sa akin! Ma! Mama! Walang niya kayo! Mga hayop kayo! Mga walang iya kayo! Sir? Sir! Magbayad po muna kayo. Magugulat kayo na malaman na nag-aalaga ako ng malaking German Shepherd. Pumasok kami sa bilihan ng karne at kumain siya ng napakaraming karne doon. At yung first class na karne lang. Social talagang aso eh. Tapos nung tinanong ako ng may-ari, kung may sinira ba ang alagang hayop, masisingil ba ang nagmamayari sa sinira nito? Ang sagot ko, natural lang yun. At pagkatapos nun, siningil niya ako ng $500. Yun ang halaga ng kinain ng aso ko. Parang yung naging girlfriend ko. Masyadong magastos. Nagsisisi na nga ako eh, kasi babae rin yung aso ko. Kaya ngayon, sa panig ko, alam niyo ba kung ano ang sinabi ko sa may-ari? Ikaw naman ang naningil ng 500. Kasi ang legal consultation, 1,000 kada oras. Tama ka. Ngayon, bakit mo ibinenta ang kliyente ko? Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, nandun lang ako sa ikabubuti niya.
Pero hindi nga importante sa kanya ang pera. Naiintindihan mo ba, ha? Pakinggan mo to, ha? Bilang isang tao, gusto lang niyang malinis ang pangalan niya! Pero para mabuhay siya, kailangan niya rin ng pera. Pwede mamaya na tayo mag-usap? Hindi na. Ang may kasalanan dapat litisin. May nilabag ba akong batas? Attorney at Law Act Article 26. Bawal sabihin ng abogado ng isang kliyente ang kumpidensyal na bagay sa ibang tao. May ebidensya ka? Tayong dalawa lang naman na nakakalam ng number ng tipster ko. At sa pagpasa noon, malaki ang kikitain mo! At bagong kumpanya, hindi ba? Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang masyadong maging mapangahas. Pag wala kang matibay na ebidensya, hindi tatanggapin ang batas na yan. Yun ang batas. Isa ka pa rin kriminal. Binalaan kita noon. Magkaiba ang common sense at katwiran ng batas. Lumabag ka pa rin sa batas. Ano ron? Nasa Article 1. Dapat ipaglaban niya ang karapatan nitong pagtao. At ipaalam sa kliyente na may social justice. Changwan, sisiguraduhin ko nalilitisin ka. Nagtataka siguro kayo sa ginagawa namin. Ang mabuting abogado, mas may kaunting kaibigan kaysa terorista. Kaya mabuti pa mag-alaga na lang kayo ng aso. Yun ang leksyon para ngayon. Attorney Lee. Pwede pa kitang alukin ng trabaho? Malaki ang ibibigay ko sa'yo. Attorney, di ba malaki ang retainer niya? Medyo malaki kaysa sa inyo. Ano ba yan? Nakatanggap na ba kayo ng ipon ng iba? Hindi ba pala? Ako ang panalo. Attorney Jun Young Lee. Hindi bali na. Sorry sa mga nangyari. Pasensya na po kayo. Hindi mo na kailangan mag-sorry. Kasalanan ko dahil umasa ako. Wala na nga pala si Hyunwoo rito. At hindi na rin siya babalik. The number you dialed is out of reach.
Pasensya na po, sarado na po kami. Ay... Ikaw ba si... Sojong? Opo. Sino po kayo? Abogado ako ni Yunwo. Sinabi kong ayoko maging witness. Alam mo ba kung nasan siya? Mga ilang linggo na yon. Ang totoo, nagpaliwanag na ako sa kanya. At sana wag na kayong babalik dito. Ano pa? Kasi nagagalit lang ako. May ginawa ba ako masama sa inyo? Wala. Galit ako dahil sa siraulo yun. Bakit kanya iniligtas? Tapos, siya ang pinagbintangan sa hindi niya ginawa. Ha? Bakit niya gagawin na isang walang kwentang bagay? Oh, baliw na talaga yun. Ngayon alam mo ba? Gusto niya na talagang maging tunay na killer. Ha? Hayop ka, ha? Walang yan! Hayop ka! Hayop ka! Halika rito! Hindi ka pa nadala, ha? Halika nga rito! Isang ex ko na may matinding galit, bigla na lang umatake sa mga mababait na kapulisan! Kaya, walang nagawa ang mga kapulisan kung hindi ang gumante bilang self-defense! Yun mo, pakiramdam mo ba na naisahan ka? Walang iya ka. Makabubuti sa iyo ang ibalik sa kulungan. Hoy! Anong ginagawa mo, ha? Ano yan? Bitiwan mo yan. Bitiwan mo na yan, Enden!
Patawarin mo ako. Yun mo. Patawad. Patawad. Kasalanan ko lahat. Yun mo. Yun mo! Wisit. Pakiusap. Huminahon ka. Akin ang kutsilyo mo. Ito. Daanin natin sa batas. Ha? Batas? Batas! May krusada ka ba ba? Ano pa ang magagawa nun sa akin? Mapapakulong mo ba ang mga walang yan? Hindi! Sumagot ka! Mga hayop! Alis dyan. Tama na yan. Hindi ka alis. Ha? Kagaya ka rin naman nila eh. Ginagamit niyo ang batas para manloko. O sige. Patayin mo ako kung gusto mo. Gawin mo kung makakatulong sa'yo. At pagkatapos tunay na killer ka na. Kaya lang, ako dapat ang unang mamatay bago siya. Dahil mas masahol pa ako sa kanya. Ano? Ang totoo niyan, hindi ako abogado sa Themis. Naging swapang ako at nagkautang. Iniwan ako ng asawa at anak ko, kaya tinanggap ko ang kaso mo. Gusto ko lang gamitin ang kaso mo para magkatrabaho at pagkakitaan ng malaking perang yon. Ako talaga ang pinakamasama sa kanila. Sige na, saksakin mo na ako. Ako muna ang patayin mo. Dali na. Hindi mo kaya? Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka mamamatay tao. Alam na alam ko yun. Ang totoo, hindi mo talaga kayang pumatay. Yun ang alam ko. Kaya patawarin mo ako. Pinagsisihan ko na yun. Sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pangako, totoo, ipagsisigaw ako sa buong mundo na ikaw, hindi ka isang mamamatay tao. Kaming lahat ang gumawa nun sa'yo. At yun ang naging dahilan. Kaya ka nagkaganyan. Dapat kaming lahat ang humingi ng tawad sa'yo. Hoy. Nag-drawing ka ba? Ay, ang ganda ng panahon, no? Tingnan mo. May panalo ba tayo rito? Sabi mo kasi, walang kasiguraduhan sa korte. Pero hindi tayo matatalo. Hindi ko siya pinilit pumunta.
Nandito siya para sa'yo. Attorney Choi, may nasasabi bago sa Doon sa korte, malalaman niyo ang buong katotohanan. Simula na ang paglilitis! Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Narito na ba ang nasasakdal? Opo, Ginoong Hukom. Kung ganon, magsimula na tayo. Ako po si Attorney Jun Young Lee. Nandito ako ngayon. Hindi para ipagtanggol si Yun Wo Cho sa kasalanan niya. Nandito ako ngayon para payagan ng korteng ito na formal na humingi ng tawad sa nasasaktan sa dalamhati na dinanas niya sa loob ng 15 years. Umaasa ako na sa new trial na ito, lalabas ang katotohanan at mapapatunayang inosente siya. At magbibigay ng panibagong panimula sa pamilya niya. Simulan natin sa bagong ebidensya. Pakitawag siya. Ang tunay na si Yun Wo Cho na absuelto sa lahat ng kaso noong November 17, 2016, 16 years matapos ang insidente. Ang mga detective na nag-frame up kay Cho ay kinasuhan at nakulong. Ngayon, may asawa na si Cho at may 2 anak. Marami pang sumunod na new trial cases na hinawakan ni Attorney Jun Young Park. At kilala na siya ngayon bilang new trial specialist.